Ano yung pinaka-extreme mong kinain mo na? Pansit canton sa bowl na may Today's guest is someone who took curiosity to a level of most people can't imagine. Lahat ng klase ng tayo, tikman ko na eh. Tayo ng aso, pusa, kambing, kalapate. Curious ako sa lasa. During the pandemic, habang lahat nag-iingat at nakakulong sa bahay, Ilianeo started experimenting with food in the most extreme way. Halimbawa, nung pandemic, lahat sila sa bahay lang. So nag-create ako ng formula na ako yung magpapasaya sa kanila. Tapos doon ko na kinasaya yung mga pansit canton sa bowl, dalgona coffee, Dun sa bowl. mukbang halo blocks, graba, semento. Ano yung kinain mo lahat yun? Simento? Ang purpose kasi nun, pag tayo mo, may bahay ka na, house and lot. This episode, we dive into his story. Paano siya nagsimula? Why he pushed it this far? And this is... Ilianeo, umeke ka na ba ng content mo? Hindi pa. Kasi ginagawa ko mga raw video talaga siya eh. Makain lang ako ng mga hilaw na pagkain. Paano ka nagsimula dun sa pagkain mo sa mga hilaw na pagkain? Nung high school ako, may napanood kasi ako si Steve O yun. Oh, Steve-O, sikat na sikat yan dati, no? Kumbaga sabi ko, tayo nakakaibang tao to ah. Oo. Parang sabi ko, ayoko mabuhay ng normal. Gusto ko rin maging kakaiba. Kaya, kumbaga, one of none. One of none. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Bakit inidolo mo si Steve-O? Ano sa tingin mo yung particular na, bukod dun sa pagiging one of none niya, ano sa tingin mo yung pinaka nagustuhan mong ugali niya? Para sa akin, kakaibang tao siya eh. Kumbaga, good vibes lang nakikita ko. Kasi, napansin ko kasi sa mundo parang sobrang daming problemadong tao. Totoo yan, men. Maraming stress. Tapos nagkaroon ako ng idea na bakit hindi ako yung maging happy pill nila. So doon ko nagsimula na, sige nga, create nga ako ng formula. So doon ko na sinimulan yung mga pagkain ko ng mga hilaw na pagkain. So doon ako nagsimula ng mga ginisang ampalaya. Pero mga hilaw yun. Ampalaya pangalan, di ko na kaya kainin ito kahit luto eh. Pero mga basic pa lang yun kasi bata pa ako nun eh. So mga basic pa lang yung mga hilaw na mga ingredients. Tapos kinakain ko. So yung purpose nun, sabi ko, maghahalo rin naman sa tiyan eh. Ba't lulutuin pa nila? Ganun din naman eh. Oo. Ganun. Kumbaga, ikaw na mag-remix. Oo. Bis na lagyan mo na sahog, dito mo na isahog. Oo. Kasi sabi ko, gusto ko ibalik yung mga tao sa pagkaluma eh. Kasi ngayon parang, syempre, puro latest na, puro AI na. So, puro mga social na pagkain na. So, gusto ko ibalik yung mga tao sa sinaunang panahon. Oo, kasi kung tutusin, nung unang panahon, nag-explore din ng mga tao, baka hindi pa rin nila alam paano lutuin yan eh, no? Kasi ayun yung mga pampalakas talaga ng mga tao. Kunyari, mga ilaw na karne. Ganto ganyan. Kunyari, may content ako na papaitan. Mga ilaw na karne yun. Inahain ko. So, nakakasuka talaga siya. Pero ngayon, balikan naman muna natin ang storya mo, tol. Nung nakaraan, paano ba nagsimula si Ilianeo sa pagkain ng mga raw meat? Or paano niya na-discover na kaya ko pala yung gantong klase ng challenge sa life, yung kumain ng mga raw? Hirap na na. So, na-discover ko siya nung nung high school talaga ako eh. Sabi ko, kakaiba to ah. Parang testing ko kaya. Kasi walang gumagawa nun eh. Sabi ko, gusto kong maging kakaiba. Sa school talaga nagsisimula yung lahat eh. No? Gusto ko talaga maging kakaiba kasi ayoko kasi nung pare-parehas eh. Tapos doon ko na-discover yung kain ako ng mga hilaw na pagkain. Sa classroom ba yan yung una nangyari itong mga pagkain mo ng mga kakaiba? Hindi naman. Kumbaga, Okay. Mami sa classroom nagkakain ka ng kung ano kanik eh. kumbaga nagulat yung mga teacher. Na, kakaiba to ah. Kasi ang ginagawa ko nung pagkatapos ko mag-school, syempre pagod-pagod ako noon. Ang dami mga nangyari mga problema. So ayun yung stress reliever ko. Kumain ako ng mga kung ano-ano. Gets? Oo. Ako kasi na-try ko dati, susunugin mo lang yung chichirya, tapos kakainin. Parang nandun talaga sa exploring stage. Okay, tapos ano yung una mong kinain nun? Na kung naalala mo pa, nasa bahay ka ba nito? Process? Mahilig ako sa nature. Nasa kagubatan ako nun. Kasi nga gusto ko sila ibalik sa nakaraan eh. So doon ako nag-explore. May content pa ako dun. Dinuguan, dugo ng baboy na fresh. Tugo ng baboy? Oh, yun, High school ganito? Oo, yun. Hindi ka ba pag ganyan ba, nagre-research ka ba muna kung safe ba to o hindi? Malakas kasi yung loob ko eh. Kumbaga, Kasi pwede ka ma-hospital nun eh. oo, laban-laban ako. Tapos, hindi ko na naiisip na, yun na, sumasakit na yung tiyan ko, ganito, May ganyan. ganun din. Oo, may ganun din. Hanggang sa na-immune na yung sarili ko na pagkain ng mga ganun-ganun. Tumapang na. So, nung high school ka, nagsimula ka sa mga dinuguan. Oo, mga ganun. papaitan. Tawag dito, basta mga raw na gulay. Raw na gulay. Ngayon, Tapos yung pinaka nag-trending sa akin sa Filipino Vines dati,
Tapos yung Pepeng pinakamalupit na page. Doon kasi ako tinitrending mga memes eh. Mga memes. Yung bangus, kinilaw na bangus, buhay na bangus yung kinginat-ngat ko pa. Ginat-ngat mo, as in Oo. kinagat-kagat mo. Oo. Damn, paano mo naisip yung ganong content? Na okay, this time tapos na ako sa dugo, ito naman yung mga hilaw na isda. Mm. Paano mo siya naisip? Halimbawa, nung pandemic, ang boring ng mga tao, sabi ko, create nga ako ng formula. Okay. Tapos doon ko na kinasa yung mga pansit canton sa bowl, dalgona coffee. Dun sa bowl. Grabe. Pag nag-iisip ka ng content mo, nag-aano ka rin ba na parang feeling ko kailangan makatch ko yung attention ng masa? Or ikaw lang talaga as a content creator, hindi, ito yung gusto kong gawin. May ganun ka ba? Hindi ako naka-base sa kanila. Kumbaga, yung gusto kong gawin trip sa sarili ko. So kung gusto mo, gagawin ko yung thing ko, mapasaya ko yung tao, bahala kayo dyan. Wala akong pakisasabihin nila. Oh, tama yun. Kasi alam mo, importante na wala kang pakialam sa mga sasabihin ng mga tao. Kasi hindi nila alam kung ano talaga yung nagpapasaya sa'yo eh. Para sa akin, huwag mo husgain yung tao base din sa kung ano yung nakaraan niya, kung paano siya naging ganun. Ngayon tol, gusto ko lang din matanong na, syempre, una muna, for sure kumakain ka ng kung ano-ano, di ba? Pero hindi mo pa naisip yung content. Paano pumasok sa isip mo na, ay, parang pwede akong sumikat dito? Parang pwede ko tong gawin para makilala ako ng mga tao or magbigay ng entertainment sa mga tao. Oo, di ko talaga siya naisip eh. Basta ginagawa ko lang yung trip sa buhay ko. Kasi sabi ko, mamamatay rin naman ako eh. Oo, Ba't experience hindi mo yung na. pasulitin? Kumbaga sa akin, yung kapangyarihan ng video, hindi ko pa alam yung vlogging nun eh. Hindi ko alam yung mga tawag Kasi doon. ginagawa mo lang, record ka, gagawin mo lang siya. Yun Oo, talaga. raw lang siya. Tapos wala kang pagkatapos- isipin na content to, everyday magpo-post ako. Walang ganon. Hindi, Okay. basta na-trip lang ako. Ni-trip ko lang siya sa sarili ko. Tapos ang ginagawa ko, video lang ako. Tapos upload ko lang. Nung bata kasi ako, wala akong basta puro ako kulitan lang ako. Wala akong talaga akong cellphone. Late lang ako nag-cellphone, parang high school nga lang. High school ka na rin. Oo, Kaya nung niratrat mo na. yun ang discover ko yung cellphone. Ayos pala itong mga video na to ah. So ginawa ko na yung trip sa sarili ko. So tol, ngayon, gusto ko naman malaman kung paano mo na-develop yung mga contents mo. From high school ka na kumakain ka lang ng raw. Tapos nung naging college ka, tapos nag-age na rin. Syempre, na nagmamature na rin yung contents mo. Share mo naman sa amin. Ang una-una ko kasi dun, kumakain nga ako ng mga kung ano-ano mga insekto. So ayun yung natirpan ko, mga gamo-gamo. Gamo-gamo. Oo, mga ganun. Tapos matutube. Tutube. Doon ako nagsimula eh. Mga iba Parang basics pa lang mga to, basic pa lang siya. Tapos nung nag-college na ako, course ko kasi welding fabrication technology. So sabi ko, parang ang boring ah. Nga daw ganyan. So may nag-grinder doon na kaklase ko. Tumapat ako doon sa grinder. Oh. So So nag-trending siya. Ang nangyari, tinanggal ako sa school. Para sa akin, sige, gawin ko na lang yung trip sa sarili ko. Ganto ganyan. Ano yung sa tingin mong next na trip mo na naman gagawin after nung college? In-improve ko na. Kumbaga, para sa akin, sabi ko, palakas ah. Oh, syempre yung views din, palakas ng palakas yan, tumataas din ng tumataas. Hindi, kumbaga daw ako naka-base kasi sa views or kikitain. Wala talaga doon. Oo, di talaga siya Kumbaga minamindset sa sarili mo, dati. challenge na ano yung kaya ko next level na ito. Oo, yun. Parang ganun ako. Basta kung ano yung gusto kong gawin sa sarili ko, gagawin ko talaga siya. Tapos nung pumasok na nga yung pandemic, syempre, college na pandemic, dun ako nahinto sa pag-aaral kasi nga, online class na lang siya. So, hindi nga ako masyado maano sa online, hindi ako masyado marunong, ganito, ganyan. Sabi ko, parang ang boring ng mga tao. Naisip ko talaga, ang dami nilang problema eh. Ang dami nilang mga iniisip na kung ano-ano. Kasi syempre, lahat sila sa bahay lang. So, nag-create ako ng formula na ako yung magpapasaya sa kanila. Kumbaga, doon ko na in-upgrade. So, doon na pumasok doon yung mga dalgona coffee, mukbang halo blocks, graba, semento. Ano yung kinain mo lahat yun? Semento? Kumbaga, graba, semento. Ang purpose kasi nun, pag tayo mo, may bahay ka na, house and lot. Ang galing na entertainment. Kumbaga, na yun, napanood ko kasi si Saito, tapos sabi ko, okay yun na, kasi may verse siya doon na, ang pait-pait mo na, anong sinasahin nyo, graba, semento? Pag tayo nyo, house and lot, sabi ko, yung salita niya na yun, ginawa akong content. Saito bars yan. Oo, Saito version. Kumpare ko sa Saito eh. Pwede na. Kasi walang gumagawa nun eh. So doon na pumasok doon yung mga, kumain akong mga kalating plastic ng sili, pinahid ko sa mukha ko. Di ba mainit yun, tol? Parang 2 oras yata na magaya mukha ko, di ako makadilat. After nun, di mo ba naisip na parang tigil ko na tong mga trip ko? O parang mas nag-urge yun, ito yung reason kung ba't gagawin ko pa to. Gusto ko kasi maging kakaiba eh. Tapos yun na, doon na pumasok yung pinaka-trending ko na meme na napansin ako ni Kong TV. Boss Kong. So yung Carolina Reaper, 2.2 million SCARTU bill. Ganun siya kaangang, kahit isang piraso lang.
So pagkain ko doon, nagwawala talaga. Wah! Doon na pumasok yung Doon mo na-discover yung classic mong intro. Doon sa sa Carolina Reaper yung sumisigaw-sigaw. Wala na yung intro. Sabi ko, pwede to Nagwawala talaga na ewan. Nag-comment to si Juni Boy, sabi niya, best intro in the galaxy. Woo! Tapos parang binigyan niya ako ng enerhiya na, Ito na yun. natutuwa pala yung mga napapanood ko rin, natutuwa din sila. Ganto ganyan. Doon ko na kinasa yung formula na yun na yung laging intro ko. Yung, napasok na ako sa online rambulan. Yan. Oo, ito pandemic, uso-uso yung online rambulan yan. Yan. Tapos, kumbaga, meron kasi doon, may mga contender din doon na, basta marami kasi mga baligo rin doon eh. Marami rin palaban. Oo. Ito marami rin humahamon sa'yo na parang kaya na namin higatan yung ginagawa. Maraming chuma-challenge, ganito, ganyan. Kumbaga, binansagan kasi ako ng online rambulan king eh. Paano ba mabansagan ng online rambulan king? Meron kasi doon, taga Etibac siya, kumakagat-gat siya ng sabon, tapos graba. So inigitan ko siya, ganito. Ang ginawa ko, kumain ako ng 4 na klase ng sabon. Safeguard, Green Cross, Sunsilk, sa kinain kong ganun. Bulunok mo? Oo, bulab. Di mo ba inisip din sa yung health mo doon? Wala na. Basta higitan ko lang yun. Oo, hindi ko na iniisip kung ano yung mga mangyayari din sa akin dati. Kasi bata pa nga ako nun eh. Alam mo, feeling ko kailangan mo maging insured, pre. Para anytime kung ano mangyari sa'yo, safe ka, G. Diba? Oo nga eh. Pero, ano na gagawin mo after? Ano yung pinaka-extreme mong masasabi mong kinain mo na talagang masabi mo walang makakagawa nito? Ako lang. pansit kanto sa bowl na may tae. Yun na talaga yung pinaka-extreme. Ngayon, higitan nyo yun. Ngayon, no? Grabe yun. Paano ka nag-come up dun sa concept na yun? Kasi nag-try kasi ako ng iba-ibang klaseng tae. Kumbaga lahat ng klase ng tae na tikman ko na eh. Tae ng aso, pusa, kambing, kalapate. So tinetesting ko siya kung curious ako sa lasa. Hanggang sa nag-improve na siya, nung pandemya na, palakas na ako ng palakas nun. So yun na, yung pansit canton sa bowl na may tae. Tae ko naman yun. Mo talaga? Sarili ko naman tae yun. Hindi mo naman pinepeke itong mga content na to, Hindi, yun, live yun eh. To. May isang live, tas may isang yung pang-video. Pro video nga ako eh. Kasi di nga ako marunong mag-edit. Hindi ka ba nandiri? Siyempre tayo yun, tol. Kasi curious ako ng tao. Gusto ko yung mga kakaibang mga lasa eh. Tapos, doon ko na siya na-discover. Siyempre, normal lang din ako. Kagaya mo rin ako dati. Oo. Na normal na tao. In-upgrade ko lang yung sarili ko. Kumbaga, ginawa ko talagang alien. Kumbaga parang winworkout mo rin yung chan mo, no? Parang Nakakasuka talaga siya. Siyempre, yung sa bowl pa lang, kakain ka sa bowl. Sabi kasi nila, marami kasi nag-comment doon, peke yan, ganito, ganyan. Pero sa bowl kasi namin yun, akala kasi nila nag-content ako sa mall, ganito, ganyan. May kasi yun may live siya. Live talaga na kinakain ko. Tapos may, pang-post. Pero hindi ka ba nagpapacheck up from time to time? Kasi kailangan mo rin syempre alagaan yung health mo eh. Hindi ako nagpapa-check up eh. Pero kailangan mo. Diba? Kasi ako para sinaunang tao. Eto Sariling galing lang ako. Sarili meditate. Sa mga clinics dyan, ito magandang kunyari, di ba? I-explore kung ano yung nasa chan mo. Kasi syempre, marami na kasi ako nakain. Kunyari, nung college naman ako, first year college, doon ko inumpisahan yung formula na nag-discover naman ako yung mga bulate na kulay red sa lupa. Bulate. Oo, so wala akong baon nun. Ang ginawa ko na lang, nagtitrip na lang ako sa sarili ko. So, yun na lang, kain ako ng bulate doon. Tapos nag-explore na ako yung gagamba, mga gagamba na panlaban, Ano yun, dahil wala ka rin bang makain nung time na yun? Kaya yun na lang yung tinrip mo? May ganun din ba? Hindi, meron naman. Kumbaga, trip ko talaga sa sarili ko. Basta kung ano yung trip ko sa sarili ko, na gusto ko hindi yung papagawa nila na gusto ko. So meron ka rin bang mga fans na parang, tol, babayaran ka namin na ganito, kainin mo to? May mga ganun ka rin bang? May nangyari doon. Kumbaga, may mga fan kasi ako sa ibang bansa. May nagbayad sa akin doon, 200,000. Doon yung mga tae-tae yun eh. Doon siya nagsimula. Oo. May naisip ka ba na baka mamaya ito yung isipin sa akin ng mga tao na dahil lang sa 200k kakain ako ng tae? May ganun ka ba? Ang purpose kasi nun, para ako si Robin Hood eh. Yung kikitain ko, pantutulong ko. Yung iba kasi, kunyari, galing sa mga pan na OFW, di ko na pinapost yun. Tinutulong ko siya. So, ayun yung purpose ko. Tinitrip ko yung sarili ko para umita akong pera, para pantulong ko. Grabe alam mo, imagine guys, itong mga minsan, yung mga pinagagawa nitong tao, hindi natin alam, behind the camera, ang daming natutulungan nito. Hindi mo lang to pang sarili, tol eh. May mga tinulungan din ako, di ko na-anim. Ito na lang, kunyari, alimbawa, yung matanda. Lahat sila nakatingin, na-aksidente yung tricycle eh. Tumaob yung tricycle, natauban siya. Kasi akala kasi nila sa social media, tarantado to, masama to, ganto ganyan. So, hindi nila nakikita yung background story ko. Ang nangyari doon, tumaob yung tricycle, natauban yung matanda. Biyak yung ganto. So, lahat sila, naka-video lang. Walang ginagawa. Kumbaga, walang malakas na loob doon.
sabi ko, yung lakas ko sa video, yung lakas ng loob ko sa video, yung pagkain ko ng kung ano, gamitin ko sa tunay na buhay pa. Ginawa mo. Ginawa ko, niligtas ko yung matanda. Tayo, sakay ka na dito. Walang gumagawa eh. Wala silang lakas ng loob eh. So inatid ko yung matanda. Ganto ganyan. Niligtas ko. Inatid ko doon sa ano. Tapos ayun, nabuhay siya. Ang laki ng tayo dito. Tuwan-tuwa yung asawa niya matanda. Tanong ko lang, saan ka kumukuha ng lakas ng loob para i-continue yung gantong klase ng content? Kasi alam naman natin, hindi lahat ng tao kaya yung ganyan. Kay G.O.D. Kay G.O.D. So paano ba ang relationship mo with G.O.D? Ano bang way of communication mo sa kanya? Hindi, kumbaga sa akin, naniniwala ako sa kanya. Kasi lahat naman ng tao eh. Meron kasi mga tao na nagtatago sa ganun eh. Pero masama naman yung ano. May mga ganun. Meron bang mga times din tol na nag-doubt ka rin sa kanya? Kasi syempre, di ba, hindi naman araw-araw Pasko ang buhay. Kumbaga, kung ano yung kapalaran mo, siya magbibigay din eh. Hindi mo masasabi yung kapalaran mo. Kumbaga sa akin, bilog yung mundo. Pero ikaw ba, meron ka Kainin rin mo ng bang... lahat. Grabe, alam mo tol, kahit anong makita mo, parang kinakain mo talaga. May times ba na parang hanggang kailan mo gagawin tong pagkain ng mga kung ano-anong bagay? Kumbaga, pag tumanda ka ba, sa tingin mo nakita mo pa rin yung sarili mo na ginagawa mo pa rin? Lalim nun. Kaya kasi, alam mo, kaya ako natanong tol, kasi gusto ko malaman ng mga audience natin how passionate you are with your craft. Kasi kahit ano yun man natin, craft to eh. 'Di ba? At the same time, ang dami mo napapasayang tao tol. 'Di ba? I mean, alam ko, ginajudge siya from time to time, but aminin nyo, at some point of your life, nabigyan niya kayo ng saya at ligaya. Lalim nun ah. Hindi kasi, kumbaga, isa rin ako sa superhero na nagligtas sa, kunyari, pandemya, lahat sila malungkot, ganyan. So, isa rin ako sa lumigtas sa kanila. Gusto ko gawin trip sa sarili ko, yung gusto ko. Ayoko nung uutusan nila o ganyan. Parang nag-matured na ako ngayon na, Yes. ayoko na gumawa ng mga ganun. Pag napanood ako, nagiging batang balagbag eh. Kumbaga, sa akin, wag nyo na ako tularan. Kumbaga, nagawa ko na yung history. Nagawa ko na yung ganun. Sa mga audience mo ba, may mga gumaya ba sa'yo na parang sa tingin mo, gusto mo sila advisean na, uy, dahan-dahan lang, na hindi to biro. Oo. May mga ganun ka bang mga audience na nakausap din? Meron. Kumbaga sa akin, sabi ko, hindi lahat nakakatagos. May kanya-kanya tayong linya kasi. Kumbaga, wag mo husgan yung tao sa kung ano yung linya na pasok niya. Kanya-kanyang linya. Ito, ba't kumakain to ng kung ano-ano? Ano ba kasing background story niyan? Bakit ganyan siya? Bakit naging rapper to? Ano yung background niya? Bakit naging artista to? Nakikita mo ba sa future, pagdating mo ng 50 years old, ginagawa mo pa rin tong craft? Hindi na. Para sa akin, ano na lang ako pioneer na lang ako. Ikaw na yung Steve A. Ito na yung Yeah! Steve A. Ito na yung Steve A. Buo sa loob nyo, gawin nyo. Basta, i-safety nyo pa rin yung sarili nyo para sa akin. Pero, ang advice ko, huwag nyo na akong tularan. Bakit? Ba't sa tingin mo ma-advise mo sa kanila na huwag kang tularan? Kasi mahirap. Grabe talaga. Pag pinasok nyo yung mundo namin, kakaiba. Ano ba sa tingin mo yung pros and cons na nabigay sa'yo ng craft mo na to? Nagkakasakit din naman ako pero di ko siya pinapakita. May sakit ako ngayon, kaya ako nangayayat. Di ako masyado nakakain, parang duduwal-duwal, nasusuka. Dahil ba yun sa mga pinagkakain? Dahil yun sa pinagkakain ko dati. So may mga gumaya din na hindi nakatagos. Katulad ng, Kunyari, yung kumain ng yero, nabalita siya, Kumain ng namatay. yero? Oo. ba't mo gagawin Tapos may nagsindi sa katawan, gumay sa akin, nasunog siya, third degree burn. yun? Fudge. Pag may mga contents ka rin, ina-advise mo rin yung mga bata na, oy, hindi rin to basta-basta, hindi rin to agad-agad. Nagdi-disclaimer din ako eh. Importante yun kasi di ba may mga bata ka ring audience eh. Ang feedback ko sa mga bata, kumbaga ang ginagawa ko naman, nag-switch nga ako eh. Di ba, pagtaas ng pandemic, ang ginawa ko ng mga content, comedy, ma'am, good vibes. Oo. Skit, yan. Skit. Ayun. So, doon na nagputukan yung mga skit. Yung parang on the spot na ganito. So sa tingin mo ba na bago ng buhay mo somehow yung paggagawa mo ng mga skit? Para sa akin, yung mga komedyante, sila yung mga happy pill ng ano. Oo, tol. Marami nga ang problemadong tao eh. So masasabi mo rin komedyante ka rin, tol? Oo, meron. In extreme level lang. Oo, no? yun. Diba? Parang In ganun. extreme level lang. Ikaw ba, tol, syempre bilang alieneo, diba? Di mo pwede hanggang dito lang tayo. May mga plans ka pa sa future mo, mga future projects or plans mo sa sarili mo? Gusto ko, pag yumaman ako, magpapatayo ako ng mga school, mga charity, sa mga lansangan. Gusto ko ng ganun. Bakit ka nag-come up dun sa ganung idea na? Kasi galing ako sa ganun eh. Naramdaman ko kasi yung nahusgan, ganito ganyan. Kung sino yung mga maliliit na tao. Nakita ko yung mga ano nila, kung paano yung buhay nila. Kung sino yung mahihirap, sila yung lalo naghihirap. Totoo. Kung sino yung mayayaman, sila lalong nagyayaman. Maga kung ano yung sobrang dumintingin nyo sa akin, sobrang grabing brutal na
husgan nyo sa akin. Gusto ko pagdating ng future, maibalik ko naman sa inyo, makatulong naman ako sa kapwa. Yun lang, walang halong plastikan. Maraming batang nasa lansangan, hindi na gagabayan na magulang. Kaya, yun yung nagagawa nila. Nakakagawa ng kung ano-ano. Ano kaya si Elianeo 5 years or 7 years from now? Baliw pa rin. Baliw pa rin. Baliw pa rin. Hindi. Kung ano yung tingin kasi sa ng tao sa social media, ganun kasi sa personal. Ayun yung tinitingnan nila. Nakipagsalamuha ako, tinitrip nila ako ganito, ganyan. Tapos hindi ko gusto. May mga ganun ding instances na Oo. pag nasa labas ka, pinagtitripan ka rin ng mga tao. Paano ka nakikipag-deal sa mga ganung sitwasyon? Tinatawanan ko sila. Kumbaga, ginangan ko na lang sila kung ano yung Kasi ano syempre nila. minsan di mo maiwasan may mga pangungutya yan eh. Meron, marami. Pangungutya, panguhusga, ganito, ganyan. Paano mo siya na-handle? Kasi syempre, di ba, pag bago sa'yo, di ba? Syempre, tao pa rin tayo eh. Hindi, alien ako eh. Ang ganda nun. Kasi hindi rin nila nauunawaan eh. Pag tao kasi, apektado ka nun. Ganito, ganyan. So, paano mo nakikita yung mundo mo? Kumbaga sa akin, nakikita ko sa mundo ko, kakaiba ako sa lahat. Nakikita ko siya na alien ako. Naniniwala kasi ako dun eh. Sa Kahit sabihin nilang baliw ako ngayon, naniniwala ako sa ganun. Hindi lang sila advance mag-isip eh. Kung makakamit ka ng isang alien, ano yung tanong mo sa kanya? Pasado ba ako sa standard mo? Yan. Tapos kakain ako lang. Kakain ka lang. Tapos example mo, ito. Ngayon tol, may last question na lang ako para sa'yo. Sa dami-dami mong kinain, may semento, may tae, may mga hayop. Ano yung masasabi mong pinaka-favorite mo na surprisingly masarap pala? Para sa akin yung mga healthy foods. Healthy foods. Oh, yung mga raw, fresh na pampalaya. fresh Siyempre, ang palaya. oh, May mga benefits ba yung mga ganun? pampalakas din kasi ng mga katawan yun eh. Halimbawa, mga sibuyas, Oo. bawang, luya. Yung mga fresh na ganun, may benefits yun sa katawan. Oo, for sure. Ito na, super last na lang. Anong ma-advise mo sa mga Gen Z or upcoming na gusto maging alien katulad mo? Kung ano yung gusto nyong gawin sa sarili nyo, basta hindi kayo mapapahamak at wala kayong tinatapakan na iba. Para sa akin kasi wag nyo na akong gayahin, wag nyo na akong tularan. Gumawa kayo ng sariling version nyo. Mm. Tama, no? Gumawa kayo ng sariling version nyo kung paano kayo magiging kayo. Kasi alam mo, yun yung mahirap din ngayon no? Sa social media, sa dami-rami ng tao, minsan nakakalimutan natin na paano ba maging ako? Paano ko ba hanapin yung identity ko? Mahirap hanapin kasi yung sarili. Halimbawa sa stage natin na ganito, tumatanda ka na. So lumalawak na yung mundo mo. Marami ka nang nalalaman na iba, marami kang curiosity na gustong subukan, marami ring ups and down na mangyayari sa buhay mo, na kung paano ka huhubugin ng mundo, kung paano kayo magiging ikaw. Hindi para husgahan yung mga tao na kung paano yung magiging sila. Tol, men, maraming salamat sa oras at enerhiya mo, men. Ang ganda ng kwento na binigay mo sa akin. Aye. Tol. Maraming salamat. Ngayon, Tol, dito na tayo nagtatapos. Baka may mga gusto ka i-promote or may mga gusto kang i-plug. Invite mo naman sila. Basta suportahan nyo lang yung sarili nyo, yun lang yun. Mga Instagram mo, Tol, saan kanila pwedeng i-follow? Wag nyo na kayo i-follow. Yun lang ang suggest ko sa inyo, wag nyo na kayo i-follow. I-follow nyo na lang kung sino yung gusto nyong tao. Yun lang yun. Kung gusto nyo ako, i-follow nyo ako. Kung ayaw nyo ako, yun lang. Walang pilitan, walang basagan ng trip. And men, maraming salamat kasi natuklasan ka namin dito at na-share mo sa amin yung story mo dito sa amin. Find your alien. Parang ganun lang yan. Alien! Alien! So ayan, dito na tayo nagtatapos. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo tong episode na to, just click like and subscribe. At the same time, i-comment down nyo na rin kung sino yung gusto nyong next guest natin. Muli, Elianeo, maraming salamat tol sa pag-share mo ng enerhiya mo. Salamat, Kas. At dito tayo sa Listen Kasakich and see you ulit next time.